Mga kababayan, panghuli nating pag-uusapan. Ano yan, Ken? Ito na nga. Ito na nga. Bakit? Si Sara Duterte, binulgar na. Ang mga DDS, sigaw ng sigaw, Marcos magnanakaw. Binulsa ni Marcos ang flood control. Ending, mga kongresista pa lang hinahanap, hindi naman si Marcos ang may hawak. Ang mga DDS, nanlaki ang mata, nagulat. Ay, hindi pala si Marcos ang nagnakaw. Mga congressman pala at kontraktor at mga, alam nyo yung gusto kong bumili ng Bentley kasi may baso. Gusto kong bumili ng Rolls Royce kasi may payong. Kita ninyo? Sa kakabintang ninyo kay PBBM na binulsa ang pera sa flood control. Samantalang hindi naman pala si PBBM ang may hawak niyan. Eto, mga kababayan. Si Sara Duterte mismo nagsabi. Ito na para mapatunayan ninyo. National budget, hindi hawak ni PBBM. Pero bakit ang lakas ng loob ng mga DDS magsabi na binulsa ni Marcos, ninakaw ni Marcos? Samantalang si Sara na nga nagsabi, sana alam ni Marcos yan. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte sa isang interview sa The Hague, Netherlands, kung paano masisiguro na ang budget ng bansa ay magagamit ng tama at para sa kapakinabangan ng mga Pilipino base sa kanyang pananaw. Ayon kay VP Duterte, mahalagang kontrolado at dapat may buong kaalaman ng Pangulo sa budget kung saan kailangang masunod ang development plan ng bansa na pinag-usapan sa iba't ibang antas ng gobyerno o mula sa mga lokal na sangay hanggang sa cabinet level. Unang-unang dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the regional development councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung So si Sara na mismo nagsabi na hindi alam ni Marcos yan, hindi kontrolado ni Marcos ang budget. So bakit ang mga DDS sigaw ng sigaw, ninakaw ni Marcos? Paano nangyaring ninakaw kung mismong si Sara nagsabi dapat alam ni Marcos kung saan napunta? Dapat nag-umpisa sa local government hanggang sa kanyang cabinet member. Si Sara na mismo nagsabi. Di ba? Na walang hawak si Marcos na pera. Pero yung mga DDS, sigaw ng sigaw, Marcos magnanakaw, Marcos kawatan, Marcos binulsa. Si Sara na mismo nagsabi, hindi kontrolado ni Marcos. Hindi hawak ni Marcos. Diba? Ang pera. Dapat si Marcos daw ang may hawak. Hindi nga. Naalala ninyo, anong sabi ni Sara? Alam nyo, yung may hawak ng budget, dalawang tao lang. Si Martin Romualdez at si Saldico. Bakit walang binigkas si Sara doon na hawak ni BBM? Tapos ang mga DDS todo gawa ng fake news. Ninakaw ni Marcos, binulsa ni Marcos, inubos ni Marcos. Pero ang sabi ni Sara, alam nyo, dalawa lang ang may hawak ng budget sa buong Pilipinas. Si Saldico at si Martin Romualdez. Bakit hindi niya binigkas si Marcos Jr.? Diba? Ito pa, continue. Usapan based on development plans, yun ang masusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo. So ibig sabihin, hindi alam ni PBBM, walang hawak si PBBM na pera. Diba? Diyos mio Marimar. Tapos sasabihin ng mga DDS, ninakaw ni Marcos. Sampalin ninyo si Sara o hanapin niyo si Sara, sampalin. Inday, bakit mo naman binulgar na hindi si Marcos nagnakaw? Bakit si Martin at si Saldico lang? Kasi hindi niyo masira si Marcos. Diba? Di sana kung nagnakaw si Marcos, matagal nang sinabi ni Sara yan, pati si Lisa, dinamay na niya. Diba? Kita mo, Clark Domingo. 30-30 ako. Mas matindi ka kasi bobo ka talagang literal. Diba? Kita ninyo? Dapat daw alam ni PBBM. So, ibig sabihin, hindi alam ni PBBM kung saan punta yung pera dyan. Kung sino ang nagnakaw dyan kasi hindi niya control.
Mag-ingat kayo pag ito naging presidente kasi kailangan kontrolin ang pera. Katulad kay Kibuloy. Bigyan ninyo ako ng 1 trillion, pagagandahin ko ang Pilipinas. Ako ang hahawak ng budget ng Kaban ng Bayan. Di ubos. Baka ipang chicks lang. Di ba? Hindi niya. Yung laman ng budget. Bukod dito, binigyang diin din ni Vice President Duterte na hindi dapat pumayag ang Pangulo na pakialaman ng mga mambabatas o legislators ang national budget. Dapat daw hindi pupayag si PBBM. So ibig sabihin mga kababayan, hindi nga nangingialam si PBBM sa pera ng bayan. Si PBBM pumipirma lang. Hinahayaan niya kung saan gamitin at i-check na lang niya kung gamit na ba o hindi pa. Diba? Tapos sigaw na ng mga DDS, ninakaw ni Marcos. Binulsa ni Marcos ang 500 billion flood control. Putang ina, kasinungalingan daw, proud daw ako. Saan ang sinungaling dito? Si Sara na mismo nagsalita. Hoy, DDS na bobo, magpakamatay ka na, wala kang future. Putya. Kita mo, sinungaling daw ako, samantalang si Sara dito gayaw-yaw na sa balita. Kita mo yan? Diba? Clark Domingo, Biyernes pa ngayon. Nauna ka na naman. Biyernes pa ngayon, Clark, Domingo. Malayo pa yung Domingo, Clark. Tangina mo, pamilya mo, bobo. Magpakamatay kayo. Ang dami talagang DDS, no? Nakakahiya kayo sa Pilipinas. Para kayong mga virus. Sasabihin lang ni Sara, Lord, ang ganda ko. Sasabihin ng mga DDS, ang ganda ni Inday. Ang ganda ni Inday. Tapos ang lakas ng loob sabihin, Tatay Digong, hindi naman nila kamukha si Sara. Kita ninyo mga DDS? Ang lakas ng loob ninyo magsabing Tatay Digong pero hindi nyo kamukha si Sara. Tang-ina. Kita nyo? Mga DDS, kung talagang matalino kayo, hindi nyo ba alam kada comment nyo dyan kumikita ako? Hindi nyo ba alam habang tumatagal kayo dyan ng 2 o 5 minuto, may ads ako? Tapos sabihin nyo matalino kayo? Bobo ako? Sige nga, paki-explain mga DDS. Hanggat magtagal ka dyan ng halos 1 oras, kumikita ako, pero ikaw, mamamatay kang worker. Si Kent, kumikita bilang vlogger. Di ba? Ma'am Susan Lowy, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much, ma'am. Kita nyo? May nagpalipad, kumikita ako. Pero yung mga DDS, putang ina, mamamatay, worker at bobo. Pero ako, kumikita ako bilang vlogger. Kita mo na? Kita mo na? Ngayon nyo sabihing matalino kayo. Sige nga, mga DDS, bakit paunti-unti kang nawawala? 3,000 plus tayo kanina, naging 2,900 na lang. Bakit? Napagtanto-tanto nyo, nabubo kayo? Kita nyo? Napagtanto-tanto ninyo na mga bubo kayo? Kanina 3,500 tayo, 3,600, magpo-4,000, ngayon 2,900 na lang. Bakit? Na-realize ninyo na nasabihan kayong bobo at totoo talaga kayong bobo? Paunti-unting nawawala, Kita ninyo? Kasi kada comment nyo dyan, kumikita ako. Samantalang kayo, mamamatay kayong worker. Second, kumikita pagiging vlogger. Wala ka kasing kwenta, tanga. Wala pala akong kwenta, pero nagtagal ka dyan, di ha? Kasi bubo nga kayo, mga DDS. Ito, ang bububo nyo. Tignan nyo, yung 2,900 kanina, 2,800 na lang. Potang ina. Di ba? Or naubusan ng load. Magpa-load kasi kayo, yung 1 month na. Wag yung 50 pesos lang, only 3 days. Tapos pag tumagal habang nanonood ng YouTube, tapos sabayan pa ng bold, wala ng load. Ikot-ikot na lang data. Maraming salamat po, ma'am, sa yung palipad po. Kita nyo, kanina 3 plus tayo, naging 2,900, naging 2,800. Nawawala sila. Bakit? Nasaktan. Kasi ang comment, bubo ako, matalino sila. Pero habang tumatagal, kumikita ako, nauubos ang load nila. Sinong bobo sa atin ngayon? 'Di ba?
Sinong bobo sa atin ngayon, mga DDS? Nawala kayo, di ba? Akala ko ba mga matatalino kayo, mga nilalang kayo, mga putang ina ninyo? Yeah? Ba't nawala kayo? Magtagal kayo dyan. Paabutin nyo 5,000 hanggang dumami ang kita ko. Yeah? Huwag kayo sumuko, di ba? Paglaban nyo si Digong, tinatawag nyong tatay, pero hindi kayo magkamukha ni Sara. Yeah? Saan kayo nakakita? Tatay, Digong. Pero ang papangit nila, hindi nila kamukha si Sara. Buti pa si Sara. Maganda. Yeah? Napagod na kayo sa kakapindot dyan? Mga DDS, kahit pa 1 milyon kayo manood sa akin live, isa lang masasabi ko, bobo kayo. Yeah? Kita ninyo, di ba? Mamarites Mosne. Ma'am Mercy. Ito si King CV. Bayot buang. Saan ka nakakita kung buang ako? Bakit nagpifintanil ako? Bakit nagchuchongki ako sa Senado? Bakit? Bumili ba ako ng chocolate sa Netherlands? Pinalitan ko ng cannabis? Bakit? Kailan ba ako pumunta ng Samal nagsisurfing-surfing instead na mag-duty? Kailan ba ako umiinom-inom lang sa bar at papasok ako sa opisina lasing? Hige nga? Hindi na nga nagtututbrush, hindi na nagbibihis. Bumabakat pa yung banig sa muka. Yun ang buang. Ang meaning ng DDS, isa lang yan. Diskaya diehard supporter. Wala nang Duterte. Bakit? Mamamatay na eh. Kulong na. Wala na. Wag na kayong paulit-ulit mga DDS. Mamamatay na si Digong. Hindi naman Duterte si Sara, si Mirman. Carpio yan eh. Wala nang DDS. Itigil nyo na yung DDS. Diyos ko, si Digong inaabot 2026. Mamamatay na yan. Wala nang DDS. Ang meron ngayon, Sara, Carpio, supporter. CSC na ngayon. Tigil nyo na yung DDS na yan. Carpio si Sara.